Kasabay na ipinagdiriwang ng buwan ng Nobyembre ang kaarawan ng ating bayani na si Andres Bonifacio. Oo nga pala. Ayan. Got puno at this. Diba? Nagpakita ng kanyang pagka-determinado, masipag at may malasakit sa kapwa. Na ang mga katangiang ito ay meron sa bawat pamilyang Pilipino. May itinuturing tayong bayani din, di ba, sa pamilya natin. O yan. Oo. At syempre, ilan sa mga miyembro ng ating tahanan, sila ang patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Kinikilala din nating bayani ang ating mga magulang na nagtaguyod sa atin sa kabila ng kanilang sakripisyo, lalo na sa iba't ibang anggulo o pagkakataon ng buhay. May malalaking role sa kanilang tahanan, kaya sila din ang superhero ng pamilya. Nanay man o tatay o maging mga anak din. Ngayon naman, an entrepreneur, Uy. a grandmother, wow parang hindi naman. Oo, Ang di ba? bata, and a mother who single-handedly raised her family. Welcome po sa Ito Ang Tahanan, Ma'am Loy de los Santos. Good morning Ma'am po. Loy, good morning po. Hello po. Yan po. Good morning po sa Ito Ang Tahanan. Good morning po. Yan. Ito pa. Oo. She is a talent acquisition, professional and wedding planner with 12 years of experience in connecting talent to opportunities and crafting meaningful celebrations. A proud mom of 3, she balances career, passion, and motherhood with grace and heart. Importante yun. She finds joy in life's simple details and believes in celebrating the moments that truly matter. Miss Crystal Joyce de los Santos Bumagat. Ayan po, ang anak ni Ma'am Loy. Hello po. Good morning po. Para magkapatid lang. Yan. Hindi halatang mother. Diba? At syempre, mga ka-homemates, ang ating third guest for today, actually, malapit ito sa aming puso. Di ba? Madalas namin itong makasama. Muling nagbabalik ang napakasipag at mapagmalasakit. Si Mr. Lamberto Nolasco! Hi, sir! Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa lahat. Isa po naman sa aking papasalamat na nakumbidan niyo po uli ako. At binabati ko po ang lahat ng mga magulang, mga kabataan, at mga tumutulong para sa maging ikarangal naman po tayo ng ating tahanan. Yan. Thank you so much, Sir Lamberto, di ba? Yes. At ito pa, isa naman po siyang professor at frontliner. Yan. A professional in healthcare, education, and management. She is currently served as a training manager and grievance committee member of the Philippines Association of Healthcare Practitioners, while also teaching as a professor at New Era University with a strong background as an instructional manager, clinical instructor, assistant store manager, medical representative, and registered nurse. Ang dami naman po. She brings a wealth of cross-industry experience in leadership, training, and service, and excellence. Siyempre, welcome to Ito Ang Tahanan, Prof. Lorena B. Apostol Espina. Ang dami kasi. Good morning po. Prof. Lorena na lang nga. Opo, tama po Ayan. yun, Prof. Lauren lang po. Okay na po Oh, yun yun. pala. Masayang umaga po sa lahat po ng ating tagapanood at it's nice to be here po. Ang ganda ng ambience, ang ganda po ng Wow, it's feeling our po. pleasure. Thank you po. Ayan po. Ayan. Ayan. Po. Oh, ano na? So, let's start the ball. Let's start the ball rolling. Okay. Okay. Ayan. Sa inyong pananaw, di ba? Sino ba talaga ang tunay na bayani sa loob ng tahanan? Sa palagay ko po, ang mga nanay. Ay, Ay, nanay. bayan na lang si Sir Lamberto doon. Bakit po? Kasi po sila ang talagang gumagawa sa bahay, nag-aalaga ng mga anak, nagsasakripisyo para itaguyod ang pamilya. Maganda po ang komento ni ma'am. Oh. Oh, yan. Actually, dalawa lang po kami ni... Efren. sorry po. Kuya Efren. Kuya Kuya Efren, Efren. dalawa po kami na ama ng tahanan. Balansi po siguro marahil ang mga bagay na ito. Kasi po kung walang nanay, malulungkot naman po at walang tatay. Pag walang tatay, wala naman pong nanay. I think it's a balance among two of them because they're really pushing their hard in order to produce a good leadership at the same time a good family values. And we must remember both of them will go together
and balance of it. Yun lang po masasabi ko po. Yeah, nice. Ma'am, paano ninyo nakikita ang kabayanihan sa simpleng araw-araw na ginagawa ng bawat miyembro ng pamilya? Naku, napakagandang tanong yan, sir. po ba? Ano? Sa simpleng bagay na pwede natin gawin, na ipapamalas pala natin ang kabayanihan natin without actually knowing it. Minsan po, yung pagbibigay natin o pagpupuyat natin para sa mga anak natin, yun po ay parang isang kabayanihan na po na maituturing. Ang mga tatay po, kung sila man po ay nagtatrabaho, yung araw-araw na pagpapagod nyo po at pagpapagal sa pamilya ay isang kabayanihan na po na maituturing. Yung mga anak naman po, ang simpleng pagsunod, pag-aaral, ayun na po yung kabayanihan para po sa amin at para yun po ay collective effort na magdudulot po ng isang maganda pong resulta. Ito po, ano sa inyo ang pinakamagandang halimbawa ng sakripisyo ng isang magulang o anak? Kayo po, ma'am. Ayun. Para po sa akin po, ano po, yung pong sakripisyo ng mga magulang, especially po ng mga nanay, kasi natanong po kanina kung sino po talaga yung bayani. Bayani sa tahanan. Opo. So, yung mga nanay po kasi talagang, ano po napakalawak po ng scope. Tama. Hindi lang po sila yung nag-aalaga sa mga anak, hindi lang po, kagaya po namin ni mama po noon, pareho po kaming working moms. So, yung pong, ngayon po nauso na po yung work from home, ano po. Yes. Sa akin po, as a mom of 3, very challenging po yung i-balance po yung work na nagtatrabaho po ako sa bahay habang nandiyan po yung mga chikiting ko sa gilid. Nag-aabang lang po. So, yung sacrifice po na to make sure that everything is well attended sa mga bata, make sure na may makain sila talaga, yung school stuff po nila, ma-ready and all that. While making sure na there's food on the table. Na mapoprovide po yung mga pangangailangan nila. And being a present parent and a present mother po sa kanila. Ayan. So sa atin namang mga ano dito, mga bagets dito. Ayan. Para sa inyo ba, sino ba ang sino pa talaga sa inyo, sa pamilya nyo, ang bayani sa inyong tahanan? Para po sa akin, both po. Pareho. Bakit? Kasi parehas po sila nagsasakripisyo para lang po mapalaki po kami ng maayos, matulungan kami sa aming mga pag-aaral at masuportahan po sa mga pangarap po namin sa aming mga buhay. Naintindihan naman po natin na parehas po yung sakripisyong ginagawa nila. And kagaya nga po na nabanggit na po ng una, balance po ang parehas na ama at ina sa tahanan. Okay. Ito naman sa akin bilang lalaki. No? Sa dami ng hamon or challenges sa buhay ngayon, saan ninyo hinuhugot ang tapang? Parang patuloy na magsikap para sa pamilya. Working together for excellence. Kailangan hindi lang po yung magulang ang gagawa ho ng paraan. Ang mga anak din po should not brings some problem to the family para balanse po tayo. How can you achieve an award if you have a lot of problem? So, it should be working together for excellence. No, it's not only the parents, mother and father to do all these things in order to achieve something, to get what they call this, a parangal or achievement. Kailangan yung mga anak din po natin, mga apo, they will be the one to guide. Don't bring some problem to the family so it will not affect also the harmonious relationship among them. Ayun. Well Ganda. said. Sir Very Efren. well answered. Yan. Ayan, si Yes, Sir ma'am. Efren, Si Prof. speaking of that, Yeah. naalala ko lang po yung isang commercial na para saan ka bumabangon ting umaga. Speaking of inspiration, I think po maganda na yung inspiration po natin ay hugutin natin sa bawat isa po. Hindi pwede na minsan galit ka ng asawa mo or may hindi kayo pagkakaunawaan, pwedeng hugutin mo naman sa mga anak mo yung inspirasyon. Hindi pwede na isang araw hindi ka babangon dahil lang masama yung loob mo. Kailangan po palaging may dahilan, At yung dahilan po nanggagaling sa loob mismo ng tahanan natin at dun sa mga tao na kasama po natin. May mga pagkakataon ba na naramdaman ninyo Yan. na gusto nyo nang sumuko, pero naalala ninyo ang Doon na yung pamilya, kaya, ayun, fight pa rin, lumalaban pa rin. Nangyari po ba yan sa inyo, ma'am? Maraming beses na po. Nung siya ay high school, napakaliit lang po ng sweldo ko. Sa government po kasi ako Hirap na hirap ako kung papaano ko bibigyan ng allowance, bibigyan ng pagkain ng pamilya. Kaming dalawa lang naman po kasi. Okay. Kaya
minsan nararamdaman ko na, sabi ko parang gusto ko na sumuko. Pero dahil nga sa kailangan niya makatapos ng pag-aaral, kaya pinilit ko pa rin kahit may sakit ako, pumapasok ako sa trabaho para lang matuloy-tuloy yung pag-aaral niya. Sa panahon ngayon, paano nyo tinuturuan ang inyong mga anak na maging matapang at may malasakit sa kapwa? Yung mga anak po natin, isa po yan sa mga importante sa buhay natin, lalo na po sa ina. Para sa akin po ay pwede ko po silang turuan sa magkakaroon po ng maging halimbawa po. Yung simple po na sinasabi ko po kanina, sir, na pagbangon sa umaga, paggawa sa umaga, na yung tipong gusto mo nang sumuko pero nandun ka pa rin. Nakikita po yun ng mga anak natin. Baka minsan hindi po natin napapansin, pero aware po sila kahit sa mga detalye na ginagawa po natin. At para sa akin po, yun yung nagbibigay sa kanila na balang araw, eto ko. Kaya po, 'di ba, karamihan po, 'di ba, I na agree with that. ang mga magulang po, ang mga anak, pag naging magulang po sila, kung ano yung magulang nila na nagagawa rin po nila na gano'n nakukuha rin po nila yung ganung pag-uugali po. So napakalaga po ng role ng magulang. Kung gusto natin maging matapang ang ating mga anak, maging bayani, ngayon pa lang po ay maging mabuting halimbawa po tayo sa kanila. Tama. Paano nagiging inspirasyon ang isang simpleng pamilya sa pagpapalaganap ng modernong kabayanihan? Para sa akin po, sir, bumalik po tayo dun sa basic. Napaka-modern ng ating mundo, yung with the presence of technology. Balikan po natin yung basic. Siguro po makaka-relate sa akin yung mga kasing edad ko po, na noon wala po kaming cellphone. Pwede po tayong gumawa ng isang old school, rule, balik tayo sa old school. na kahit sa tahanan, kahit once a day lang po, sama-sama tayong kakain, wala mo nang gagamit ng gadget. Pwede po para ma-experience nila once in a while na, ganito pala yun, na walang technology, masaya po pala, na meron pong ganito pala na pagkakataon. Ibalik lang po natin sila konti po sa kung ano yung basic para pagdating naman po ng time na wala na po yung mga technology ay makaka-adapt pa rin po sila. Makaka-assured po tayo na kayang-kaya pa rin po Ako, nila. ginagawa ko sa bahay yan. Ano? Walang cellphone. Oo. Alis yung anak ko. Ako may iwan sa bahay. Ako gagamit. Joke lang yun. Pang-anis lang yun. Oo nga naman. Pampalight naman Light- ang ng palight mga... lang yun. Oo. Ako naman po, Yes, sir. meetam po ako sa history. Bakit Oh, naman bakit po? Kasi if you are going to recall the history, most of personalities that receive an award, karamihan po, panay lalaki. Ang mga hero, nakita ho nyo? Yes po. Even the history itself, Yes. panay lalaki. Pero tandaan po natin si Tandang Sora. Isipin po nyo, babae po yun. Pero bakit to ganon? Panay ba lalaki na lang ang ina-uplift? Opo. Naiiwanan yung mga babae po. Mga babae. Pero maybe this modern era, dapat naman po bignan ng recognition yung mga kababaihan. Yes. Especially the mother. Tama. Because both of them work together. Ay, di ba? May palakpak na kami. Sir Agree kami Lamberto. dyan, sir. Yung po Thank you talaga, po. ang kulang po talaga. Even look at the history all over the world. Kulang po talaga. Oo nga. Now is the time maybe we should recognize mother